tayo na'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nakakapagtaka ang sinabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, sapagkat malinaw na sinabi niya, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Bakit po ganun? Di ba ang tawag natin sa Kanya ay prinsipe ng kapayapaan? Hindi ba sinasabi natin, siya ang susi sa pagkakaisa. Siya ang magbubuklod sa ating lahat. Ngunit ngayon, sinabi ni Jesus Nazareno, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mahalaga pong maintindihan natin ang konteksto. Sa isang bahagi din ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus Nazareno, hindi ko ibibigay, kakaiba ang aking pagkakaisa at kapayapaan. Hindi yung kapayapaan at pagkakaisa na ibinibigay ng mundong ito. Ang ibibigay ko sa inyo ay ang kapayapaan at pagkakaisa na nanggagaling sa Diyos. Magkaiba po kasi ang pagkakaisa at kapayapaan ng mundo kaysa sa kapayapaan at pagkakaisa ng Diyos. Ang kapayapaan ng mundo, ang pagkakaisa ng mundo, iba-iba ang dahilan. At tinitiyak ko sa inyo,
ang kapayapaan ng mundo, panandalian lamang. Di ba ho ngayong eleksyon, ang daming nagkakampi-kampi. Napansin niyo po pag eleksyon, ang daming sa umpisa, nung una, magkakaaway, magkakaiba. Pero pag dumadating ang halalan, nagkakampi-kampihan. Napansin niyo po yun? Pagkatapos ng halalan, iba-iba na uli. Kahit sa mundo natin, may mga nagkakaisa. Bakit nagkakaisa? Kasi pareho ng kaaway. Sa totoo lang, hindi naman talaga rin sila magkasundo. Hindi naman talaga sila magkaibigan. Pero bakit nagkasama? Pareho ng kaaway. Pag nagupi na nila yung kaaway na nila, hiwalay na uli sila. Kasi nakuha na nila yung kanilang adikain, itumba yung kaaway. Pero hindi naman talaga sila magkasama. Pag ang nagbubuklo sa inyo, pera lang, pansinin ninyo, darating din ang panahon, magkakaonsehan din, magkakaaway din. Nakakalungkot kahit sa pamilya, may mga magkapatid na magkakampihan laban sa isa, laban sa iba. Lalo na pag mag-aaway na ng mana at mga ari-arian. Ang kapayapaan ng mundong ito, iba ang mga dahilan, mga pansariling interes at panandalian lamang. Hindi yan ang kapayapaan na gustong ibigay ni Jesus Nazareno. Ang gustong ibigay sa atin ni Jesus Nazareno, kapag kapayapaan at pagkakaisang nakabatay sa katotohanan, nakabatay sa katarungan, nakabatay sa pagmamahal. At dahil nakabatay ito sa katotohanan, hindi ito gusto ng lahat. Sino ang galit sa mga nagsasabi ng totoo? Ang mga sinungaling. Sino ang galit sa mga nagsasalita ng katarungan? Yung mga mapang-api. Sino ang galit kapag ipinapahayag ang pagmamahal? Yung mga laging galit sa mundo. Mga kapatid, kung tayo'y tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno, meron at merong magagalit sa atin. Meron at merong hihiwalay sa atin. Kaya nga kahit yung mga santo, itinakwil sila ng sarili nilang pamilya. Kaya nga yung mga martir, pinahirapan sila ng mga sarili nilang mga kababayan at mga kaibigan. Dahil ang sumunod kay Kristo, makararanas ng pagkakabahabahagi, makakaranas ng pangiiwan, pagtataksil, pang-aalipusta ng iba. Huwag na tayo magtaka. Tignan lang natin si Jesus Nazareno. Hindi ba ganun din ang dinanas niya? Nagkaisa ba ang lahat sa kanya? Hindi. Hindi ba mas marami pa nga ang sumigaw laban sa kanya? Natuwa ba ang lahat sa kanya? Hindi. Nagpagaling na siya, nagpakain na siya, bumuhay pa siya ng patay, meron pa rin nagalit sa kanya. Meron pa rin naghasik ng kasinungalingan laban sa kanya. Pero merong nanatili sa kanya. Merong nagkaisa sa kanya. At yun ang simbahan. Yun ang kanyang mga alagad at tunay na kaibigan. Nananatili hanggang ngayon, 2,000 taon na ang nakalilipas. Nasa na yung mga nagkaisa laban sa kanya? Wala na. Nasa na yung mga nagkampi-kampihan para talunin siya? Wala na.
Pero yung natirang kakaunti na nagkaisa para kay Jesus Nazareno, nasa na sila? Kasama na tayo sa kanila. Buhay pa rin ang samahang iyon hanggang ngayon. Sapagkat ang pagkakaisang galing kay Jesus Nazareno, matibay at pangmatagalan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang sanhi ng ating pagkakaisa? Suriin mo ngayon yung mga kaibigan mo, yung samahan mo, yung pamilya ninyo. Saan kayo nagkakaisa? At kung masasabi ninyong tunay at tapat, ang pinagkakaisahan namin, ang pinagkakasunduan namin, ay katotohanan, katarungan, pagmamahal. Ang pinagkakaisahan namin ay ang turo ni Jesus Nazareno. Ang pinagkakaisahan namin ay ang pagsunod kay Jesus Nazareno. Pinagpala kayo, pinagpala tayo, sapagkat iyon ang kapayapaan at pagkakaisang galing sa Diyos.